ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Ay! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon ay araw na naman ho ng linggo. Aba, unang araw ho pala ngayon. Unang araw ng Love Month. Love Month. Dahil ngayon ay Pebrero 1 na ho taong 2026. Abay, kalain ho ninyo. Napilas na yung unang pahina. Pahina ng taong 2026. Nasa ikalawang buwan na ho tayo ng taong 2026. Pebrero na ho ngayon. Samahan po ninyo ko hanggang mamayang alas 6 ng umaga dito lamang sa Mega Balita Linggo. Ako po si Val Gonzales. Kayo ho ba'y kabilang din dun sa mga tinatamaan ho ng napaka-normal na hong nararamdaman at dinaramdam ng ating mga kababayan na dahil malamig pa rin ngayon yung mga may sipon at may ubo. Mapabat at mga matatanda marami ho ngayon ang inuubo. Mas marami pang inuubo ngayon kumpara nung buwan ng Disyembre dahil malamig pa rin ho ang panahon. Ngayon ay buwan na ng Pebrero. Kung yung dating mga panahon ang Marso ay tag-init na. Panahon na ng tag-init. Pero ngayon mukhang buong buwan ng Pebrero hanggang Marso ay malamig pa rin. Yan ang tinatawag na climate change. Tingnan ho ninyo dun sa probinsya ni Utoy Ibrahim. Diyan sa Canada, yan ho yung itinuturing na pinakamalamig na bahagi po ng mundo. Bahagi ng Earth. Ngayong mga panahon hong ito. Iyon ngang lamig ho ng Baguio bumababa hanggang dyan ho sa bahagi ng Central Luzon. Yan ho yung sitwasyon ho ngayon. Maging dito sa Metro Manila, malamig din ho Malamig din kapag madaling araw. Ako po si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. At ngayon ay meron na tayong 10 minuto makalipas ang 6 ng umaga at narito na ang mga balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo. Sasakyang ginamit ni Police Senior Master Sergeant Molinito bago siya natagpuang patay na-recover sa Baguio City. Mega Balita Linggo. 3 mga sospek sa pamamaslang sa isang policewoman at anak nito, arestado na. Mega Balita Linggo. Road closure sa ilang bahagi ng EDSA para sa MRT-7 project simula na ngayong araw. Mega Balita Linggo. Death toll sa lumubog na MV Tricia Christine umabot na sa 36. Mega Balita Linggo.
At nag-iisang maswerteng manlalaro panalo ng mahigit 51 milyong piso sa Grand Lotto 655. Mega Balita Linggo. Buwan ng Pebrero sa salubungin ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Mega Balita Linggo. At yan ho ang ulo ng mga balita at ngayon sa detalye. Natagpan sa isang septic tank ang isang pulis na ilang araw nang napaulat na nawawala sa Bulacan. Ay tama ng bala sa leg ang mga labi ni Police Staff Sergeant Renato Kasaway Jr. na makita sa barangay Mohon, Malolos, Bulacan kahapon ng umaga. Patay sa investigasyon, nagtong ang biktimang miyembro ng PNP Drug Enforcement Group sa bahay ng isang alias Sampol para kumuha ng alak. Pero may nakapiko na naman ang 46 anyos ni Kasaway sa lugar dahilan ng pamamaril. Tinutugis ng alias JS na sinasabing bumaril sa biktima, bang inaresto naman si alias Sampol at isa pang pulis. Nakasama ni Kasaway nang mangyari ang insidente. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, arestado naman ang 3 sospek sa pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molianido at anak nitong si John Ismael. Ayon sa National Capital Region Police Office, naaresto ang sospek Biyernes ng gabi sa isang bahay sa Quezon City. Nako naman mula sa isa sa mga sospek ang cellphone ng babaeng biktima habang natagpuan sa lalawigan ng Pampanga ang SUV na pinaniniwalang pinagsakyan ng bangkay ng magina. Na nang iniulat na nawawalang magina noong January 19 na huling nakita sa bahagi ng Novaliches, Quezon City. Enero 24 na tagpuan ang bangkay ni Molinido sa isang sapa sa Pulilan, Bulacan na may tama ng ulo o may tama ng bala sa ulo. Nadiskubre naman ang katawan ng kanyang anak sa isang taniman ng kalamansi sa lalawigan ng Tarlac. Mega Balita Linggo. 13 minuto makalipas ang 6 ng umaga, na-recover ng pulisya sa Baguio City ang sasakyan ni Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molianido na pinatay kasamang kanyang 8 taong gulang na anak. Ayon sa report ni RH41 Romy Gonzales, kusang isinuko sa Regional Highway Patrol Unit Cordillera Administrative Region ang sasakyan na may plakang Nancy Alpha 276 NAC 276 na ibinenta umano ng isang car dealer at ang kanyang asawa sa isang buy and sell agent sa halagang 450,000 pesos. Matapos ang brutal na pagpatay kay Molinido at sa kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael. Ayon sa RHPU Cordillera, malaking tulong ang pag-recover ng kotse sa patuloy na investigasyon sa krimen. Itinuturing ng NCRPO na nalutas ng kaso at iaahain na ang kaso laban sa mga sospek na sina Pia Katrina Panganiban, 29 anyos, car dealer. Ang kanyang asawang si Christian Suarez, 44, isang dating pulis na na-dismiss, at ang kanyang ang kanilang driver na si Hil Valdemoro, 41 anyos, na umano'y nagtapo ng katawan ng bata sa lalawigan ng Tarlac. Noong Sabado, Enero 31, na-recover din sa Angeles City, Pampanga, ang isang Toyota Fortuner na umano'y ginamit ng mga sospek sa pagtatapo ng mga katawan ng mag-ina. Mega Balita Linggo. 15 minuto makalipas ang 6 ng umaga, natagpuan na ng pulisya ang sports utility vehicle o SUV na umano'y ginamit sa pagtatapon ng bangkay ng isang lady cop at ng kanyang anak sa barangay Margot, Angeles City, Pampanga. Ayon sa Police Regional Office 3, positibong itinuro ng isang suspect ng nasabing sasakyan ang ginamit sa pagdadala at pagtatapon ng bangkay ni Police Senior Master Sergeant
Ayan Marie Molinido sa Pulilan, Bulacan at ng kanyang anak na si John Ismael sa Victoria, Tarlac. Ang sasakyan ay isang metallic gray na Toyota Fortuner na may temporary plate number at natagpuan sa Sakurai Street, Deca Homes o Deca Clark Homes. Nagpapatuloy pa ang investigasyon kaugnay sa nasabing insidente. Mega Balita Linggo. Samantala, abiso sa mga motorista, pansamantalang isa sa rambahagi ng North Avenue patungong West Avenue sa Quezon City. Simula na huyan ngayong araw para bigyang daan ang itinatayong MRT-7. Saradong naturang kalsada hanggang Mayo 19, tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Bukod dito mayroon ding 24/7 na road closure sa dalawang lane ng EDSA Cubao hanggang sa bahagi ng Balintawak mula ngayong araw hanggang 1 ng Pebrero. Mula ngayong araw, February 1 hanggang Mayo 8. At Balintawak to Cubao mula February 15 hanggang May 18. Asahan na matinding trapiko dahil apektado rin ang proyekto ng EDSA Carousel Bus Station sa nabanggit na lugar. Magde-deploy naman ang mga traffic enforcers ng MMDA, Quezon City LGU at Department of Transportation upang tumulong sa pagmamando sa daloy ng trapiko. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita na nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa paglubog ng MV Tricia Christine 3 sa Basilan. Sa pinakauling tala ng Philippine Coast Guard, 36 nang kumpirmadong namatay sa insidente. Kasunod ito ng pagkaka-recover ng 3 pang katawan sa nagpapatuloy na search and rest on the retrieval operations. Samantala nananatili pa rin sa 316 ang bilang ng mga survivor. Matatandang kinumpirma ng mga otoridad na may sakay na pasahero ang barko na wala sa boat manifest matapos silang bumili ng ticket sa mga scalper. Una rito sinabi ng Philippine Coast Guard na hindi overloading ang sanhi ng paglubog ng nabanggit na barko. Mega Balita Linggo. May natuklasang iba't ibang posibleng paglabag ang Maritime Industry Authority o Marina sa iniimbestigahang may-ari ng lumubog na MV Tricia Christine 3. Ayon kay Marine spokesperson Luisito de los Santos, posibleng kansilahin ang prangkisa ng Allison Shipping Lines kung mapatutunayang totoo ang mga paglabag. Kabilang umano sa mga paglabag na ito ay ang ulat na ibang barko ang nakalagay sa tiket ng mga pasahero at hindi umano sila na abisuhan sa aktual na barkong ginamit. Samantala, umihiling ang ilang opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na ipatigil ang operasyon ng Allison Shipping Line sa rehiyon matapos ihain ng 5 mambabatas ang isang resolusyon. Tiniyak naman ng PCG na magpapatuloy ang search and rescue operation at hiniling sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon na maring makaapekto sa operasyon. 20 minuto na ho makalipas ang 6 ng umaga. Muli tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala. Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes! Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes! Mega Balita Linggo. Ay, nagbabalik ang Mega Balita Linggo. Ko pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ko po si Val Gonzales. Alam mo ninyo yung nangyari ho dito sa mag-ina, yung police woman at yung kanyang anak na 8 taong gulang. Ang dami ho talagang nagagalit nating mga kababayan. Ito, isa ho rito itong si Antonio B. Carrasco. Ang sabi niya, kahindik-hindik ang ginawang pagpatay sa babaeng pulis at sa kanyang anak. Hindi na natin maaring basahin pa yung mga sinunod niyang mga sinabi. Alam ho ninyo, ang isa sa kagandahan ho ngayon, hindi nagtatagal na nare-resolve ho yung mga krimen. Katulad ho nito, kung tama yung aking pagkakaalala, ito yata nawala parang 16 pa nang hindi na makita, diniklara ng hanggang 19 ng January. I don't know kung tama yung mga date na binanggit ko. Pero hindi ho nagtatagal. Nare-resolve mga pinagsamang scientific at yung backtracking ng pulisya gamit yung mga makabagong paranaw ngayon dahil napaka-importante yung mga mga CCTVs na naka-install kung saan-saan kahit dun sa mga liblib na mga lugar. Mahalaga ho yung mga yan. Kaya ang maganda rito kung meron mga nangyayaring ganire na talagang ito hindi naman maiwasan kahit dun sa mga maunlad na mga banda. Importante yung pag-aksyon ng pulisya. Ito, meron na hong na-aresto dyan sa Novaliches, Quezon City. Yung isa, dati pang hong pulis. Tingnan na lamang ho natin. Marami ng ganitong mga krimen na pagka nagbebenta ng mga sasakyan, nadadali although hindi ko sinasabing yun yung isa dun sa motibo, pero nagbenta ho siya ng sasakyan. Isipin ho ninyo, tinapon sa magkaiwalay na lugar yung mag-ina, pati yung sasakyan ayun, dun sa report ni Romy Gonzales, dun sa Baguio naman na ibinenta. Nakita ho ninyo, mabilis yung aksyon din ng pulis pagdating ho
pagre-resolba ng krimen. Yun ang dapat din nating tingnan. Di katulad nung unang mga panahon, mabagal ang pag-aksyon ng pulisya. Ngayon well-coordinated sa iba't ibang mga lugar na ng PNP sa tulong ng makabagong teknolohiya. Napagtutugma-tugma hanggang sa makarating dun sa punto na na-aresto at nakukuha yung iba pang mga karagdagang mga ebidensya. So, siyempre, hindi po payag si PNP Chief, General Melencio Nartates, na magtagal sa pagresolba ng ganitong mga incidents. Kaya ito, konting mga oras pa mariresolba at makikita na kung anong motibo at nandiyan na aresto na yung mga suspect. Yung mag-asawa dyan sa Quezon City, kaibigan pa yata yung car dealer yung namagitan para ibenta yung yan. So hindi kayo makakaligtas doon sa kamay ng batas. Hindi kayo makakaligtas sa ikangay matyagang pag-imbestiga ng pulisya. Sige, makagawa kayo ng krimen, pero sigurado yan, mahuhuli kayo anumang krimen ang gusto ninyong gawin. Hindi na ho katulad dati na inaantay pa ng napakahabang panahon hanggang sa mawalan na lang ng gana yung mga pamilya ng mga nabibiktima sa papalo up. Ngayon mabilis na ho yung pagkakaresolba ng mga krimen. Mega Balita Linggo. Eto, isang magandang balita naman tayo. Dahil isang maswerteng mananaya ang nanalo ng 51.79 milyong pisong jackpot sa Grand Lotto 655 draw kagabi. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office, ang winning combination. Narito yung winning combination. Baka kayo na yung may hawak nitong maswerteng numerong ito. Ang numerong nanalo ng 51.79 million pesos ay 54, 37, 20, 15, 21 at 10. 54, 37, 20, 15, 21 Gs. Sa parehong draw may nanalo rin sa Lotto 642 ng winning numbers ay 23, 27, 16, 20, 28, 21. Puro nasa 20 yung nanalo na may jackpot price hong 5 milyon at 900,000 piso. Ayon sa PCSO, ginaganap ang Grand Lotto 655 draw tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado, habang ang Lotto 642 ay tuwing Martes, Huwebes at araw ng Sabado. Mega Balita Linggo. At sa kaugnay na balitang PCSO pa rin, mas magiging mataas na ang minimum prices na maring mapanalunan ng mga tatama sa loto simula ngayong araw. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, iakyat na sa 10 milyong piso ang minimum jackpot sa 642, 15 milyong piso naman sa 645 at 2 milyong piso sa 649, habang 45 million pesos na sa 655 at 75 million pesos na ho sa 658 Lotto. Ginawa umano ito ng PCSO upang gawing exciting ang Lotto draw sa buong bansa. Pero kasabay naman nito, magmamahal na rin ng 5 piso ang ticket sa Lotto mula sa dating 20 patungong 25 pesos.
Sa kabila nito, inasahan na rin ng PCSO na dadami pang tataya dahil mas competitive na at risk to reward ratio. Dati may nilabas na yung online lotto. Napakadali sana nun, di ka napipila kaso sinuspinde. Sana maituloy yun. Kasi mas madali nang tumaya ng loto kapag ka ho ganun. Dami nga akong gumagaya ito huwag ho kayong tataya dahil dyan sa Facebook, ang dami yung nakalagay ho dyan. Tataya ka raw ng loto, online na. Wala na ho yun Wala na yung online loto. Tinanong ko nga yan sa PCSO noon dahil ipapadownload sa'yo. Ang legal nun, yung dati. Yung dati, nagkaroon ng pagbabago nung magsagawa ng investigasyon sa Senado nung ilang taon na nakalilipas. Ayun, inaliso yung loto sa online. Napakaganda ho sana nun. Kasi kahit na alas 8:30 na ng gabi, pwede ka pang tumaya at napakadaling tumaya. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa Lotto outlet. Sana ibalik yun, GM Robles. Sana ibalik yung Lotto sa online. Although ang sinasabi naman ng iba, kapag ka ginawa mong online, at risk daw yung pati yung mga minor de edad. Meron naman ho doon na hindi mo siya may download, di ka makakapasok kung ang edad mo ay minor. Siyempre, lahat ng bagay, pag may paraan, may kaparaanan, ay gagawin talaga. Siyempre, ibayin mo lang yung birth date mo. Gawin mong ikaw ay pasado na sa 18 anyos. Di may download mo nga naman yun. Kung pinapayagan ho natin yun hong iba't ibang mga laro dyan sa online, iba't ibang laro sa online, bakit hindi ang loto? Dahil sa PCSO, nakakatulong ka. I'm sure kahit ho yung mga meron na hong kakayahan na sa middle income families, I'm sure meron ho kayong pagkakataon na kung hindi man kayo mismo, yung mga kamag-anak o mga kaibigan ninyo ay nakahingi ho ng tulong sa pamamagitan ng PCSO, nakinabang ho doon sa libreng gamot, nakinabang doon sa iba pang mga kailangan sa ospital, yung mga bill sa ospital. Ang dami hong ganyan Ako personally, marami akong mga kaibigan, mga kakilala na nakikinabang ho doon. Yung ibang mga game sa online, wala hong ganon. Yung ibinili mo kasi doon sa loto, malaki ang portion ho nun napupunta ho sa charity. Meron hong ganon. Kaya kung ikaw man ay natalo, hindi ka pinalad doon sa 20 at ngayon magiging 25 pesos na, isipin mo na lang na yun ay may ipon at kapag ka ikaw ay nangailangan, meron kang kaibigan, kakilala at kamag-anak o ikaw na mismo ay hihingi ng tulong sa PCSO, ay meron ka hong malalapitan kesa naman yung iba. So siguro maging mapagbigay ho siguro tayo doon sa aspeto hong gano'n. Payagan natin yung online loto. Ako hindi nag-encourage na tayo magsugal. Pero ang loto, ay proven na ho yan na malaki ang portion ng perang binili mo. 20 pisong ibinili mo ay napupunta ho sa charity. Yan naman alam naman na ho nating lahat yan. Hindi ko lang alam kung ilang porsyento yung nailalagay ho doon. At saka kapag ka ho every year mayroon hong mga shares na naibibigay doon sa mga local government units dahil doon sa pagpayag ho nila na makapaglagay ng mga outlet ho ng loto doon sa kanilang nasasakupan. Yan kumpara doon sa ibang mga sugal na ang laki ng oras na gugugulin mo, ma-addict ka pa. Malululong ka pa sa kaso sugal. Dyan ilang segundo lang. Kaya doon sa outlet, the Lotto outlet, pumunta ka, tumaya ka.
hindi ka na nag-aksaya ng malaking oras mo sa at pwede ka pang manalo, makakatulong ka pa. Mega Balita Linggo. 36 na minuto na ho makalipas ang 6 ng umaga. This time check. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. Mega Balita Linggo. Ay, nagbabalik ho ang ating balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Eto, bad news naman ho tayo. Dahil ang sabi ng ating executive producer na si Wina Harascal Tesoro, bad news daw ito sa mga motorista. Dahil nakambang tumaas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo sa araw ng Martes. Ayon sa Department of Energy Oil Management Bureau, Oil Industry Management Bureau, inaasahang tataas ng humigit kumulang 10 sentimo ang kada litro ng gasolina. Samantala nasa 40 sentimos naman ang posibleng maging taas presyo ng kada litro ng kerosene, habang humigit kumulang 85 centavos naman sa diesel. Naturang price adjustment ay bunsod ng supply disruption sa Estados Unidos, dulot ng masamang kalagayan ng panahon na nakakaapekto sa produksyon ng hanggang 2 milyong bariles kada araw. Mega Balita Linggo. 44 minutos makalipas ang 6 ng umaga, tiniyak ng Bureau of Quarantine na wala pang naitatalang kaso ng Nipah virus sa Pilipinas. Pero ayon sa BOQ o Bureau of Quarantine, patuloy ang masusing screening at monitoring lalo na sa mga international travelers na dumarating at dumaraan sa mga port at paliparan. Kabilang sa screening ang thermal scanning, health declaration at e-travel system at obserbasyon ng mga train dispatchers. Samantala, wala pa manong dagdag na travel restrictions, ngunit sinisiguro ng BOQ na regular na ipatutupad ang border surveillance sa lahat ng international airport at seaport. Mega Balita Linggo. At sa kaugnay na balita ay ginit naman ni Senador Christopher Bongo sa publiko at mga health officials ang kalagahan ng mas mataas na pag-iingat at paghahanda matapos ngang napaulat o naiulat na kaso ng Nipah virus sa India. Binigyang diin ni Senador Go na walang dapat ipangambat ang preventive measures ang pinakamabisang depensa laban sa anumang banta sa kalusugan. Kamakailan lamang pinaigting ng Thailand, Nepal, Taiwan at Hong Kong ang health screening sa mga biyahero mula sa mga apektadong lugar. Gaya ng pulisiyang ipinatupad noong panahon ng COVID-19 pandemic, ayon kay Senador Go, natutunan na ng Pilipinas ang mahalagang aral mula sa COVID-19 na makatutulong sa pagtugon sa mga bagong sakit. Samantala, sinabi naman ng DOH na handa ng Pilipinas sa Nipah virus at iba pang infectious diseases.
Dahil dito'y nananawagan si Senador Go sa mga airport, seaports at iba pang mga entry points na palakasin ang health screening, temperature checks, koordinasyon sa DOH at training sa mga frontline na personnel. Etong Nipah virus, parang ano rin ho ito parang trangkaso. Yun hong mga sintomas ho nito. Meron ho sa India, dyan ho kasi nagsimula. Sa India nagsimula ho ito at base ho dun sa report, meron ng mahigit 100 naka-quarantine ngayon dyan ho sa bahagi po ng India. Mabutit meron ng mga assurances ho na ganire dun sa ating mga opisyal, lalo na tong Department of Health. Dahil kung maalala ho ninyo ng panahon ng pandemic, isang bagay, isang bangungot ho ngayon na ho nating balikan. So meron namang mga paghihigpit po dun sa iba pang mga karatig bansa ho natin dito sa Asia. Although dito sa Pilipinas, wala pa naman hong kumpirmado. Wala pa naman hong kumpirmadong tinamahan ho nitong Nipah virus ho na ito. Mega Balita Linggo. 13 minuto na ho bago mag-ikapito ng umaga. Nagpadala ang Philippine Coast Guard ng 3 barko at isang aircraft sa Baho de Masinloc itong araw ng Biyernes, January 30. Ito ay upang tiyakin ang kaligtasan ng mahigit 40 hanggang 50 mga bangkang pangisda ng mga Pilipino sa nabanggit na lugar. Bahagi ito ng programang Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda ng pamahalaan na naglalayong suportahan at protektahan ang kabuhayan ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. Sa kabila ng mga presensya ng mga barko ng China Coast Guard, nanatili ang PCG sa lugar upang ipagtanggol ang ating soberanya sa karagatan at karapatan ng mga mangingisdang mga Pilipino. Mega Balita Linggo. Galit dyan sa ating ating kaibigan dyan sa San Jose Occidental, Mindoro, si Kuyang Basilio, ay magagalit yan dahil dun ho sa kanilang lugar dyan sa San Jose Occidental, Mindoro. Although nitong mga nakalipas na mga panahon, yung pagtama po ng El Nino, sila ho yung isa dun sa tinamaan Isa sila dun sa naapektuhan ho noon. Yung mga magsasaka ho natin dyan, ngayon nagtatamasa naman ng kaginhawaan, Kuyang Basilio, yung mga kapatid nating mangingisda dyan sa San Jose Occidental, Mindoro. Hindi lang ho napapansin, yun San Jose Occidental, Mindoro, yun hong mga tuna. Mga tuna na naglalakihang tuna. Akala ho ba ninyo doon lang sa bahagi ng Mindanao na andoon? Lumipat na ho sila dyan. Sa Occidental Mindoro, ang dami na ho nahuhuli yung ating mga kababayan ho dyang mga mangingisda. Kaya tiba-tiba yung ating kwan. Buti sila, hindi sila na aapektuhan ng presensya at pambubuli ng mga barkong galing dun sa mga kapitbahay nating China. Hindi sila naapektuhan medyo dito lang sa may bahagi po ng Northern Luzon. Yan dyan sa may Baho de Masinloc, dyan sa Zambales. Mabuti malayang nakakapangisda yung ating mga kapatid na mga isda dyan sa San Jose Occidental, Mindoro. Balita ko nga itong si Kuyang Basilio, ang ating kaibigan dyan sa Occidental Mindoro, magbi-venture na rin dun sa pangingisda dahil talagang
saganang-sagana sa mga isda yung San Jose Occidental Mindoro. Hindi lamang ho yun. Nakala ho ba ninyo yung San Jose Occidental Mindoro pangisdaan o taniman ng pare lang? Hindi. Yan din ho tayo, marami din hong bumibili ho dyan. O maraming nagtatanim ng sibuyas. Ayan, sibuyas. Kala ho ba ninyo dyan lang sa Nueva Ecija o dyan sa bahagi po ng Pangasinan? Yung sibuyas, ang gaganda ho rin. Ganda ng klima dyan para sa mga magsisibuyas dyan sa San Jose Occidental, Mindoro. Mega Balita Linggo. At sa pagpapatuloy ng ating balita talakayan, wala sa mesa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang usapin ng pag-amyenda sa saligang batas. Sabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakatutok ang presidente sa pagtugon sa mga isyong may kinalaman sa ekonomiya. Nitong Biyernes, ang huling pulong ni PBBM kasamang economic team. Ginawa ng Malacanang ang pahayag makarang ilutang ni Senate President Tito Soto na bukas siya sa charter change kasunod ng pag-giit ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mega Balita Linggo. Meron pa tayong 8 minuto bago magikapito ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the
better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ay, 4 na minuto na lamang ho bago magigapito ng umaga. Ay gising na ho tayo at magkape. At habang ko kayo'y nagkakape at parelax-relax dahil araw ho ng linggo, siguro yung mga stress dun sa iniwang trabaho nitong nakaraang linggo, wag na ho nating dalhin ho sa bahay sana eh. Kaya lang minsan hindi ho naiiwasan ho na nadadala hanggang sa bahay. Pero ngayon ay araw ho ng linggo, baka nakakalimutan ho ninyo. Dahil sa dami at sa busy ninyo sa inyong trabaho, ngayon ho'y buwan na ho ng Pebrero. Love month na ho. Love month na. Malapit ng February 14. Mag-relax lang ho tayo. Yung naiwan ho nating trabaho sa ating mga opisina, huwag nang dalhin sa bahay. Mag-relax ho tayo. At habang kayo ho'y nagkakape, pakinggan ho muna ninyo itong natitira pa nating mga balita na inianda ngayong araw ng linggo, 1 na ho ng buwan ng Pebrero. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita, Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Binanata naman ng Malacanang ang wala umanong ebidensyang bintang ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste sa administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung may dapat malaman ng bayan na dapat itong sabihin ng walang takot at hindi puro drama o pamidya. Sagot ito ni Castro nang sabihin ni Libiste na humingi siya ng travel authority sa Makamara kasunod ng payo ng isa umanong kinatawan mula sa administrasyon. Payo umano nang hindi pinangalan ng individual na mag-abroad na muna si Libiste at tumigil na sa pagsasalita sa usapin ng DPWH projects. Git naman ni Castro, hindi na binibigyang halaga ang mga pahayag na walang kabuluhan, walang kwenta at aniya ay nakakatawa. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, kinasuhan naman ng Securities and Exchange Commission ang Villar Land Holdings Corporation dahil sa umano'y market manipulation at insider trading. Sa isang pahayag, sinabi ng SEC na dilinlang ng kumpanya ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pag-uulat ng hindi totoong share prices. Halimbawa rito ang public disclosure ng Villar Land sa 2024 financial statement nito kung saan lumitaw na 1.33 trillion pesos ang kanilang asset. Pero ng mga kompletong external audit, lumalabas na 35.7 billion pesos lang ang assets ng kumpanya. Kabilang sa mga respondent ng criminal case sa Department of Justice ay sina Villar Land Chairman Manny Villar, dating Senador Cynthia Villar, Directors Camille at Mark Villar, maging ng iba pang mga opisyales. Bakit ganun? Nung nakaraang taon, Agosto yata, kung di ako nagkakamali, pinatawan din ng 12 million pesos na multa ng SEC ang Villar Group, yung Villar Land Holdings Incorporated. Sunod-sunod ho yan, sunod-sunod na naglalabas ng ganitong kwan. Pinagmulta ng 12 million pesos noon dahil dun sa paglabag dun sa financial reporting. Yun din, Villar Land Holdings din. Yung target ng Securities and Exchange Commission. Mabuhay kayo sa SEC. Pero bakit sunod-sunod naman sa mga bilyar?
wala bang ibang mga negosyante na ganun din? Bakit parang baka mamaya isipin ng taong bayan tinatarget lang yung isa dun sa pinakamayayamang pamilya sa ating bansa na konektado rin sa larangan ng politika. Ay nako, ubos na ho yung ating oras dahil 1 minuto na ho makalipas ang 7 ng umaga. Maraming salamat sa ating mga kababayan na sumubaybay, nagtiis na sumubaybay sa loob ng 1 oras. Si Banong, si Alma Hermihino, Teresita Chensa. Sabi niya, tama, Yusek Claire. Sabi naman itong si Teresita Atienza. Si Ivan lang. Good morning ho sa inyo. At sa lahat ng mga Pilipinong nasa iba't ibang bahagi po ng mundo na patuloy na gustong malaman ang update dito sa ating bansa. Ako po si Val Gonzales. Good morning, Mayor Senny Mendoza. Hanggang sa susunod na linggo, antabayanan ho ang programang Maynila. Ito ang Pilipinas ni Binibining Leth Narciso. Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto na makalipas ang 7 ng umaga.